Good morning. 6:23 na ng umaga. Alas 6 kami nagising, nag-alarm kami. Maaga rin kami natulog. Siguro mga 8:30 pa lang, alas 9, tulog na kami. Ganda na kami ng pang-almasal. Yung kanin namin, yun, ininit namin kagabi. Tapos naginit ako ng tubig, pang kape, tsaka panligo. Meron silang oven toaster. Tsaka to, oven. Ito yung tubig. Meron din silang pre-coffee, premium sugar. Yan. Tapos, yung tubig dito, ito, pinaglagyan ko ng bago. Ito yung ginagamit ko. Pwede kayong bumili ng karne, oh. Meron pa nga nalagyan ng yelo, eh. Kaso wala siyang laman. Meron. May yelo siya. San? Yeah. Magtimpla na kape mano-mano. Pero ganyan na ako lagi. 1:3:2. Isang kape, tatlong ganito, saka asukal, 2 kutsarita. Depende na lang sa'yo. Tumulo na yung tubig ko. Sabi ko na nga ba, mas masarap pag ganito. Ito almusal namin ngayon. Nung kay Clarissa, hindi ko pa nilalagyan ng tubig. Naligo muna kasi siya. Tapos sunod na. Nag-init din ako ng tubig ko doon. Manligo kasi baka ginawin ako. Kain na ako. San? Magla-lunch pala kami ngayon. Try kong tapusin sa isang araw yung South tsaka North. Maya alas 7 dadating na yung natulang namin dito. Yung pasyo. Yung ulit yung inarkul ako sa buhay kasi yung inarkul ako. Kasi sanay na ako doon sa pasyo. Tsaka hindi nalulula si Clarissa. Mababa lang kasi siya. Hindi tulad yung electric, medyo mataas kasi yun. Ganun yung mga gusto niya motoran, mababa lang. Mahara ka sila, George. Sige ha. Paano kaya yung Isa lang yan, Mister? Dalawa. Isa dalawa. Sige. Anong rate naman yan? Hindi na tumukasya. Okay lang yan siya. Tawin lang yan. Premium na siya, sir. Wait lang siya. Siguro plus na yun. Pula? Pula sir. Napultang ko. Pultang. Nag-decide kami mag-DIY land tour pa north at south ng Siargao para mas makatipid. Ang una namin pinuntahan, ang Little Hawaii Highway Coast. Inuna namin yung pinakataas para wala pa masyadong tao at makapag-picture na maayos. Tumambay na din kami at nagmerienda ng mahigit 1 oras sa ilalim ng puno. Pero na kaya ito? So kasi makita yung dagat. She broke up with what's his name, living in a small town just south of the main route. We got one way in, one way out, a few stop signs and a roundabout in a small town just hanging around. A whole lot of nothing but always something going down. Living in a small town. Yeah, living in a small town. Living in a small town. Clarissa, pahinga muna kami konti dito. Nag-picture kami dyan. Ayan, may mga tao na. Tapos to, Secret Mountain. Mapanik doon. Meron din namin pumanik. Palipad na lang ako ng drone. Ito yung pasyo na naarkila namin. Yan. Gas-gas dito. Ito muna pumarada sa gilid.
Okay naman siya yung napila namin. 450 siya per day. Ano na kami nakaalis eh, alas 9 na rin eh, no? Kagawa nung may narentahan si Clarissa nung una. Kausap pa na niya kagabi. Tapos sabi namin alas 7 na wala pa, aga pa naman namin gumising. Ngayon, chinat niya. Pag chat niya ng alas 7, ayun, sirado yung motor. Wala, tuloy kaming na ano. Siguro tips ko sa inyo kasi pang ilang beses na rin to eh. Pang ilang beses na rin namin ganito na hindi lang problema sa motor eh. Meron kasi for example yung sa mga bayad. I-double check nyo kinabukasan. O kaya may kunyari nag-book kayo. I-double check nyo siya bago magkinabukasan. Kung available o nagtaas yung presyo. Bisa kasi nag-iiba pa sila ng presyo. Yun lang yung napansin ko dito. Para maging smooth na rin yung pinakabiyahe niya. Yun lang yung napangitan ako sa kasi Kung kailan oras Oo, kasi oras na eh. Kumbaga hindi naman kami taga rito. May itinerary din kami sinusunod. Dapat alas 7 pa lang talaga nakalis kami. Nag-Sugbalagon kami. Yun nga lang, hindi kami nakapag-Sugbalagon ngayon. Gawa ng yun na. Late na rin kami. Hindi na kami tumuloy. Siguro bukas na lang kami doon. Yun lang, siguro kung mag-rent kayo ng motor, kung kausap nyo siya nang wala pa sa araw o kinabukasan, i-update nyo na siya ngayon para sure na bukas meron. See? Asan di niya nakita ito? Ito. Yan. Thank you. Paiba-iba ang klima dito sa northern part ng Siargao. Kaya nung pababa na kami papunta sa Trogon Sport Resort at Pacifico Beach Resort para doon tumambay at manood ng mga nagsasurfing, ay saka naman bumuhos ang malakas na ulan. Kaya napagdesisyon namin na pumunta na lang sa susunod naming destinasyon pa south. Habang pababa na kami, may nadaanan naman kaming kainan sa tabilan ng kalsada. Dito na muna kami nagtanghalian. Dito namin kinain yung baon namin. Bawa kaming kanin. Pagkatapos namin kumain, dumiretso na kami sa Maasin River. May bayad na 30 pesos isa para sa entrance. 600 naman para sa boat. Good for 3 na yon. 28 to 30 minutes boat ride papunta doon sa Secret Lagoon. Wala naman bayad doon. Meron doon mga kainan na pwede pagbilan ng merienda. Meron din doon mga lokal na pwede mag-picture sa inyo. Abutan nyo na lang kahit magkano. Tapos wala na sa pangalan. Ano ba pangalan? Darling. Bigay mo ito. Almost 28 to 30 po. Sir, baka gusto niyo po mag-abilang doon, sir. Habang magbabangka kayo, sir. Ito po yun, sir. Sige lang po. Hanggang anong oras po ito, Nay? Dito sa bangka. Lang. Stop lang. Tapos kunyari may elepanting na katulad sa Hong Kong. Jungle cruise naman yan, no? Di ba? Ito, river cruise. Oo nga. Tumatayo pa yung mga malalim na to. Hindi pantay. mga bangka nito. Oh, may ari talaga. Private na. Yung binayad nyo ma'am na 600, magbayad din sila ng 100 sa bangka. 100 sa puntahan natin sa lagoon. 50
350 sa barangay, yung 350 na lang ang maiwan sa mga tour guide. Tapos, Sa inyo po, ano? hati-hati sa amin lahat. Bye, ma'am, sir. Goodbye. Bye. Sir, sir. Balik na. Sir, you're strong, sir. Balik na, ma'am. You're strong. Okay. Ito po yung number niyo po. Ang purpose nito po para dito sa lagon. And then dahil yung lagon namin po is kalit lang siya, so may pila po tayo. Kumbaga privacy niyo po. So tatawagin ko lang kayo pag turn na. So doon muna tayo sa witness. Number 6 kami. Ayan. Tapos, yung doon nagsiswimming yung iba. May number kasi kailangan ng privacy daw. So, number 4 na, susunod 5, tapos kami na. Hindi kasi pwede sabay-sabay doon eh. Shoutout nga pala ala kuya na nag-picture at nag-video sa amin. Ito sila, nakalimutan ko yung pangalan. Drone. Saan ba? Tinanong ko si nanay kung bakit Maasin River. Ang sabi niya, pangalan daw yun ng barangay o ng lugar. Pero ayon sa research ko, ang Maasin River ay isang may nakakatuwang kwento. Sinasabi na noong unang panahon, ang mga Espanyol daw ay nagtanong sa mga katutubo kung ano ang pangalan ng ilog. Ngunit sa halip na sagutin ang tanong ng tama, ang mga katutubo ay nagsabi na Maasin, na nangangahulugan na maalat sa wikang Tagalog. Dahil dito, ang ilog ay tinawag na Maasin River. Pero di talaga siya maalat. Siguro malamig yun. Doon ka na lang kaya. Pabigyan mo sila. Dumiretso na kami ng Coconut View Deck pagkatapos namin sa Maasin River. Ang Coconut View Deck sa Siargao ay isang sikat na lugar ng mga turista na nag-aalok ng nakakamanghang tanawin ng baybayin at karagatan ng isla. Dito, makikita mo ang magandang tanawin ng karagatan at ng mga isla sa paligid. Maganda rin mag-picture-picture dito at mag-relax. Isa ito sa magagandang tanawin na pinupuntahan dito sa Siargao. Living in a small town just south of the main route. We got one way in and one way out, a few stop signs and a roundabout. In a small town just hanging around, a whole lot of nothing but always something going down. Yeah, living in a small town. So kami magpalipad. Ito sa may Coconut View. Ha? Ay, maganda. Parang kami, ganun na talaga kami ng coconut. Wala ko masarap eh. Bumili si Clarissa o 15 pesos. Coconut na siopaw. Feeling ko. Wala, nasagot tayo. Bayad ka dyan kuya.
Ay, may isa pa. Di ba May buto. May buto? Di buto yun. Diba sis? Bibili na muna kami ng ulam tapos uuwi na rin kami. Ano oras na ba? Town, just south of the main route. We got one way in and one way out. A few stop signs and a roundabout. In a small town, just hanging around. Barin daw yung chinelas. Dumaan kami dito sa may Wow Siargao para mag-book kami ng island hopping para bukas. Siguro dito. Market. Yun, may sunset nga dito. Pero pinilala yung sunset. Pwede ka pa dito. Halaga ito, mga party. May nananaway. Eh si Clara. May bili ng quick. Ito na yung bridge yan. Pero hindi na kami pumunta doon sa ano. Hindi kami pumarada doon sa may masyado maraming tao doon. Nilagpasan namin, tapos dito kami banda. Wala naman masyadong nakaparada dito, tsaka walang bayad. Ganon din naman yung view eh. Hindi naman, pinagkaiba lang, maraming tao doon. Papalikod na muna ako ng drone. There ain't nothing special going on here. Not much to see year after year. Got a couple new shops that just opened up. Ginawa ang Katangnan Bridge noong 2016, natapos ito noong 2021. Pagdating namin ng mga 5 PM, napakarami ng foreigner sa paligid. Kaya pala ito tinawag na Apam Bridge ngayon. Dito, nag-aantay sila ng sunset. Yung iba naman, kumakain. Yung iba, mga nakatambay. Yung iba, mga umiinom. Siguro bandang gabi, dito sila nagpa-party. May mga tumatalon din dito sa tulay. Kumbaga parang nagcha-challenge sila sa sarili nila. Ganon. Kung solo traveler ka, wag na wag mong kakalimutan magpunta rito. Siguro after 3 days may boyfriend ka na. One way in, one way out. A few stop signs and a roundabout. Masaan mo kinakain? Yun, nandun. Marami nagkukumpula. Dahil tao dito pag alas 6. Yan, mga lakas. Alam ko tayo na yan. Ayun, parang sa mga jobless. Ay, traffic na pala dito. Ikaw na yung maabot mo. Balik na mag-apre namin. Sige. Pending namin nang nagpa-party din kasi yan sa gitna. Oo, may mga umiinom dyan. May mga tindang alak. Sacred ground. Well, some try to leave, but when they do, they turn back around. Head back to that small town. Just hanging around. That peaceful, easy feeling going down. It's where I'll be found. Living in a small town. Special. Not much to see. Living in a small town. Living in a small town. Living in a small town.
Ito yung ulam namin. Bumili kami ng lechon manok. Ang matira namin, uulamin namin bukas. Ano to ni? Ano na yung baboy? Ito kasi, tira namin kanina. Bibigyan namin dito kay Sansan. So, ang tingin ni Sansan, oh. Manok gusto niya. Manok gusto ko. Nakain na muna kami, tapos tulog na. Dahil ko na lang. Mas marami ko lang kanina. Kaya pag-ibig.